Magandang gabi po muli sa inyo lahat. Muli tayong magsasalo-salo sa salita ng Diyos ngayong gabi. Ang ating pong pagbubulay ay higit na maiksi kaysa karaniwan. Ngunit salamat sa inyong pagtitiyaga at sa inyong pagsubaybay. Yan ay nagpapakita na nais ninyong pakanin ang inyong kaluluwa, nais ninyong tumanggap na salita ng Diyos, at nais ninyong mapagpala ngayong gabi. Ang Diyos ang magpuno ng lahat nating pangangailangan. Idalangin po natin na maaliwalas man ang buhay para sa marami sa atin. Ang pagsubok, ang pag-uusig at kahirapan ay maaaring dumating bukas sa isang araw o sa banda-banda riyan. Ang mahalaga, handa tayong harapin ito anumang oras ipahintulot ng Diyos. Hilingin natin ang biyaya ng Diyos ngayong gabi sa ating pag-aaral. Manalangin po tayo. Itinataas namin sa iyo, Panginoon, ang kalagayan ng bawat isa. Itinataas ko sa iyo, Panginoon, ang aming mga espiritu. Kami naway matuto at lubos na makinabang mula sa iyong mga salita. Gawin mo kaming marunong sa pag-alam ng iyong kalooban. At nawa po, Panginoon, makaragdag sa tibay ng pananampalataya ang anumang aming pag-aaralan ngayong gabi. Tinataas po namin ang iyong pangalan. Ikaw lamang ang aming dinadakila. Ikaw lamang ang aming sinasamba. Ikaw lamang ang aming sinasampalatayanan. Panginoon, alam ninyo ang aming kakapusan. Alam ninyo ang aming pangangailangan. Kaya kami humaharap sa inyo ngayong gabi, Panginoon, at hinihingi ang lahat ng mga makapagpapatibay sa bawat isa. Idinadalangin ko po ang lahat ng mga sumusubaybay sa kanilang mga sambahian, sa kanilang mga tahanan. Ano man po ang kanilang pinagdaraanan, ako'y sumasampalataya na ang biyaya mo'y sapat para ito'y aming mapagtagumpayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sumatin po ang Panginoon sa ating pagbubulay. Ipagpapatuloy po natin ang pagtalakay sa paksang pagdurusa o suffering. Maraming mga sekta ng pananampalataya ang nagtuturo na tila exempted ng mga mananampalataya sa pagdurusa dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. May mga nagtuturo na kasama sa kaligtasan na ating tinanggap ay yung tayo ay gawin ng Diyos na malusog, masagana, at walang problema. Ngunit alam natin na hanggat ang kasalanan ay nariyan, ang pagdurusay hindi may iwasan. Halimbawa, isa sa pagdurusa ay ang pagtanda at ang karamdaman, ang problema at ang sakit. Hindi natin maiwasan yan. At may mga pagdurusang ginawa ng ibang tao o tinanggap lamang natin mula sa iba. Wala tayong kinamalayan doon, ngunit kailangan natin pagdusahan ang kasalanan ginawa ng iba sa atin. Hindi nga maiiwasan ang pagdurusa, ngunit pwede naman natin itong mabawasan sa papaanong paraan, sa pamamagitan ng isang matalinong pamumuhay. Merong 4 na causes, sinabi natin. 4 na maaaring panggalingan o kadahilanan ng pagdurusa ng tao. Una, sapagkat tayo nakatira sa isang makasalanang daigdig o fallen world. Padalawa, dahil di naman sa ating kamangmangan. Pangatlo, dahil sa pag-uusig. At pang-4, dahil sa disiplina ng Panginoon sa mga panahong tayo nakakalimot at nagkakasala. Alin ang pwedeng maiwasan sa 4 na yan? Yung ang kamangmangan. Basahin ninyo ang Aklat ng Kawikaan at doon ay pinaliliwanag na aliwalas ang landasin ng isang taong may kaalaman. Ibig sabihin, maraming mga problema, sakit ng ulo, hurt, aches, and pains ang pwede nating naiwasan sana kung naging marunong tayo sa buhay. Kaya, hindi maiiwasan, pero maaaring mabawasan
At ang layunin natin ay hindi ito iwasan, kundi kung may magagawa tayo sa ating sariling kaparaanan, maaari itong mabawasan. Tingnan ninyo ang sabi sa unang Tesalonica 3, talatang 3. Babasahin ko sa Ingles. That no one should not be shaken by this affliction, for you yourselves know that you are appointed to this. Medyo mabigat tanggapin yun, na we are appointed to this. Ang pagdurusay, parte na ng buhay. Inilaan na ng Diyos sa atin habang tayo nakatira sa isang makasalaan ng daigdig. Talagang hindi tayo libre, kundi tanggapin natin na ang pagdurusa ay itinalaga na sa atin. Kahit tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo pinalibre ng Diyos sa mga pagdurusa, samantalang nasa daigdig na ito. Kaya naglalakbay tayo sa mga talata sa Biblia para pag-aralan kung ano ang tinuturo ng Diyos sa pagdurusa, para hindi tayo mahuling hindi handa, o para wag natin isipin na tayo biktima at walang magagawa sa mga pinagdadaanang ito. Bahagi na yan ng buhay sa mundo. Kaya ang sabi ng Biblia, wag na ninyong pagtakan. Wag na ninyong ipagtaka. Dapat na lamang na yan ay asahan. Ngunit hindi naman araw-araw ang buhay ay pagdurusa. Hindi ko sinasabing ganon. Maaring ang buhay mo ngayon ay aliwalas, masarap, maginhawa, masagana. Purihin ang Diyos sa iyong kalagayan ngayon. Ngunit huwag mong ipalagay na hanggang dulo ng buhay ay ganyan na. Darating ang oras na ipahihintulot ng Diyos ang mga pagdurusa, at yun ay dapat lamang nating asahan. Sa gabing ito, pag-aaralan naman natin yung 5 na yung kalikasan ng pagdurusa, the nature of suffering. Ano ba yung kanyang katangian o kalikasan? Una, ito'y masakit. Painful. Suffering is painful. Sabi ni Pedro, at babasahin ko naman ang unang Pedro 1, talatang 6, sa lumang salin, na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Sa mulit-muling pagsubok. Yung salitang pinalumbay, sa Ingles ay distressed, pero sa Griego ay lupeo, na ang kahulugan ay to cause pain or to cause sorrow. Maging dahilan ng sakit at kalungkutan. Kaya talagang pinadadaan tayo doon sa mga bagay na magpapalungkot sa atin, mag-aalis ng ating kagalakan, at ang ipapalit ay sakit at kalumbayan. Tingnan ninyo ang sinasabi na kung kailangan. Ngayon, sino ba ang nagpapasya kung kailangan? Hindi tayo, sapagkat hindi natin kailanman nanasain ang magdusa. Ngunit kung kinakailangan, ipinahihintulot ng Diyos na paminsan-minsan ay makaranas tayo ng pagluha at kalumbayan. Kung kinakailangan. Alam natin na marunong ang Diyos, at hindi niya ipahihintulot kung hindi naman natin kailangan. Ang gusto ko sabihin ay wala namang painless na buhay. Sana ay may pain reliever sa pagdurusa, pero wala. May mga pagkakataong kailangan mong daanan yun. Kaya nga, para mabata, sabi ni Pablo, ano ba itong pagdurusang ito? Kung ihahambing sa kalwalhatiang darating,
hinihikayat ni Pablo ang mga mananampalataya na dumating sa kaluwalhatiang inihanda ng Diyos para mabata ang maikling pagdurusa. Kasi ang sabi dito ay sandaling panahon, pero sa dulo naman ay mulit-muli. Naintindihan mo na yan? Sandaling panahon, pero mulit-muli naman. Kapag hindi pa tayo dumaraan, parang hindi natin kaya. Pero pag naroon na tayo, unti-unti ang kakayanan nating magbata ay nararagdagan. Kahit na yun ay masakit, mahirap, malungkot, ang kakayanan nating magbata ay nararagdagan. Kahit ang mga naunang mga propeta ay dumaing din sa hirap nung sila'y pinadaan dito. Ang totoo, kukunin ko ang tatlo. Unay si David, padalway si Jeremias, patatloy si Moises. Lahat sila ay dumaing ng hirap at nagsabing, Panginoon, hanggang kailan? Hanggang kailan ang mga pagdurusang ito? Hanggang kailan namin titiisin ito? At yun ay, ako'y dumadako na sa padalawa. Ano nga ang una? Painful. Padalwa. At sa Ingles ay gagamitin ko para lahat ay letter P. Perplexing. Perplexing. Pagtataka. Ang pagdurusa ay meron parang pagtataka. Meron tayong mga pagtatanong sa Diyos na, Panginoon, bakit ako? Bakit ngayon pa? Bakit mo pa nahintulot? Yun ang ibig sabihin ko ng salitang perplexing. Una, painful. Padalwa, perplexing. Sana hindi tayo ma-disturb ng malakas na ulan. Kasi sa lugar namin malakas ang ulan. At medyo may gasgas ang boses. Pero sana malinaw pa rin dumarating sa inyo ang mensaheng ito. Sabi naman ni David, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang totoo, prophetic yun. Kasi yun ay isinigaw din ni Jesus. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nalalaman ko na alam ni Jesus ang dahilan kung bakit siya pinabayaan. Pero si David, nung pinagdadaanan niya yun, hindi niya alam kung bakit siya ay tila pinabayaan. Tingnan ninyo, basahin ninyo ang panaghoy na isinulat naman ng propeta Jeremias, ganun din. Parang, Panginoon, hanggang kailan? Sabi ng Biblia, kaunting panahon. Pero yung kaunting panahon na yon ay sumisigaw tayo hanggang kailan. Sa mga awit, dito sa mga awit chapter 90, ay ito naman ay kay Moises. Ito yata ang kaisa-isang salmo na ginawa ni Moises. Sa verse 13, awit 90:13. Hanggang kailan po ba, Yahweh, titiisin yaring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Si Moises ay dumadaing, Panginoon, hanggang kailan titiisin, aring lagay? yan ay panaghoy ng isang nagdurusa. Hanggang kailan? Ngayon, merong isang pastor na nagsabi na sa lahat ng tanong, yung tanong na bakit ay hindi sinasagot ng Diyos. Hindi ko alam kung ano ang pinagbatayan niya mula sa banal na kasulatan. Ngunit yun daw ang tanong na kailan may hindi sasagutin ng Diyos. Marahil ay sa dalawang dahilan. Una, kapag tayo nagdurusa, marahil ay hindi yun ang tamang panahon para yun ay ating maintindihan. At padalwa, dahil ang Diyos ay Panginoon at wala siyang katungkulan na magpaliwanag sa mga bagay na ipinahihintulot niya sa atin. Kaya, mas mainam na managhoy, ngunit huwag mong apuhapin ang sagot sa gitna ng iyong pagdurusa. Hindi mo yun maiintindihan.
At huwag mong isipin na katungkulan ng Diyos na magpaliwanag sa atin kung bakit natin dinadaanan ng mga paghihirap. Ngunit ang napansin ko kay Moises, kay David at kay Jeremias, sila naman yung mga taong sa kabila ng pagdurusay nagsabi, "The steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness." Yun naman ang nakita kong maganda. Sila na mga nagdusa ng katakot-takot na maaaring hindi natin naisin na magdanas ng mga gayon. Sila yung nakaawit sa Panginoon na the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Hindi ba? Kapag ikay dumaraan sa madidilim na parte ng buhay, dapat ay yakapin mong mahigpit ang Diyos kahit may hiwaga sa mga bagay na iyong pinagdaraan at hindi lahat ay maiintindihan. Hawakan mo ang Diyos at pagtiwalaan mo ang kanyang pag-ibig at hindi ka maaano. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka maaano. Pag dumaan ka sa madilim, kumbaga pag dumaan ka sa ilalim ng tunnel, huwag mong husgahan ang Diyos dahil sa kadilim ang pinagdaraanan mo. Dahil kahit madilim ang pinagdaraanan mo, ang Diyos ay palaging nagmamahal sa iyo. Kaya sa halip na mag-alinlangan, ay manampalataya. Bantayan mo ang iyong emosyon. Kapag ikaw ay nahihirapan, bantayan mo ang iyong mga emosyon. Isang pastor ang nagsabi na eto 6 important guidance in life. 5 important guidelines in life. Inalis ko na po yung isa. Una, when you are alone, mind your thought. Padalwa, when you are with your friends, mind your tongue. Number 3, when you are angry, mind your temper. Number 4, when you are in a group, mind your behavior. Panglima, when you are in trouble, mind your emotion. Siguro nag-a-apply sa ating topic ay yung number 1 at saka number 5. When you are alone, mind your thought. Kapag kayo nagdurusa at nagdurusa kang mag-isa, bantayan mo yung iyong pag-iisip at huwag mong hayaang maging lawless ang iyong mind, maging rebellious ang iyong mind, maging doubtful ang iyong mind. At yung panglima, when you are in trouble, mind your emotion. Sa bagay, ako ay nakakita ng mga example sa Biblia na talagang ibinuhos nila sa Diyos ang kanilang nararamdaman. At yun naman ang maganda. Pinapayagan tayo ng Diyos na sabihin ang lahat ng gusto nating sabihin tungkol sa Kanya. Pantatlo, ano nga ang una? Painful, perplexing. Patatlo, purposeful o may layunin. Purposeful. Ang pagdurusa ay may layunin. Kaya, teka muna, ipinangako ko nga pala na ito'y maiksi. Kaya, bibilis-bilisan ko. Sa Roma 8:28 ang sabi, alam nating sa lahat ng bagay, kaya guhitan yung sa lahat ng bagay. Ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, sa mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Kaya guhitan din yung sa kanilang ikabubuti. Sa ibang salin, sinabi na ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa. Alam po ba ninyong ang lahat ng bagay daw ay nagkakalakip-lakip na gumagawa? Sino ba ang kapangyarihang naglalakip-lakip sa lahat ng mga bagay? Hindi ba ang Diyos? At ang Diyos ay gumagawa at pinaglalakip-lakip niya ang mga pangyayari, pati ang mga pagdurusa sa ating ikabubuti, sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa Diyos.
Kaya, isipin mo na kapag pinapahintulutan ng Diyos ang pagdurusa sa buhay mo, ang Diyos ay gumagawa sa iyo ng mabuti. Mabuti ang kanyang layunin. Kahit na masama ang iyong pinagdaraanan. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Kaya may purpose. Kaya ang mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa kasama ang mga pagdurusa sa ikabubuti at sa layunin ng Diyos. Kaya, ang sabi dito, suffering is not without meaning in spite of its mystery. Kaya, ang mga pagdurusa ay parang may hiwaga sa ating isip, mga bagay na hindi natin maintindihan, ngunit hindi daw nangangahulugan yon, na yun ay walang kabuluhan at walang kahulugan. Yun ay punong-puno ng kabuluhan at kahulugan. Hindi maaaring walang kabuluhan yon. Paano ang mapagmahal na Diyos, padadanasin tayo ng hirap, tapos wala palang kabuluhan yon? Bakit? Ang Diyos ba'y natutuwa sa ating pagdurusa? Alam nating hindi. Alam natin si Satanas lamang ang natutuwa sa ating pagdurusa. Ngunit, may mabuting nasa isip ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya, ang pinapaalaala ko lamang ay, huwag nating piliting unawain ang kahulugan at kabuluhan noon habang tayo nadaan pa lamang. Hayaan mong magantay-antay ka ng kaunti. At paglagpas mo roon, yan ay parang puzzle na magkakahugi sa harap mo. At makikita mo ang iniisip ng Diyos. Kaya nga napakahalaga na habang dumadaan ka, papagtibayin mo ang iyong pananalig sa Diyos. At yan ang hinangaan ko kay Job. Sabi niya, ang tatanggapin lamang baga natin sa Diyos ay mabuti, hindi ba tayo tatanggap din ng masama? Hindi ba? Parang hindi tama iyon. Kasi ang Diyos ba ay magbibigay sa atin ng masama? Pero inisip ng Diyos na kung ang Diyos may magbibigay ng masama, ay tatanggapin pa rin niya. Ang panganib ay yung dahil sa pagdurusa ay magkaroon tayo ng isang pangit na larawan ng Diyos. Isang malupit na Diyos, isang insensitive God, isang Diyos na walang pakialam. Kaya, ang ilang mga pagdurusa ay maaaring hindi na natin maintindihan sa buhay na ito. Maaaring sa langit na natin maintindihan ang lahat. Pero maniwala tayo na yun ay pawang sa ikabubuti natin. Naalala ko, nung maliit pa ako daw ay nagkaroon ng problema sa aking atay. At isa sa iniinom ko isang puting tabletang pagkapait-pait. Hindi maaaring hindi ako iiyak sa tuwing iinumin ko yun. Kailangan kasi inumin siya ng hindi sasabit sa lalamunan. Kasi pag sumabit sa lalamunan, talaga napakapait. Ang problema, hindi naman pwedeng hindi ko iinumin. Hindi ba? Si Jesus din ay ganoon. Napakapait ng pagdurusa. Kaya sabi niya, Ama, maaari bang hindi ko na inumin ang saro na ito ng pagdurusa? Kaya yung paghihirap sa krus ay inihalin tulad ni Jesus sa isang mapait na inumin, saro ng pagdurusa. Alam naman natin na alam ni Jesus na hindi pwedeng hindi niya inumin. Kaya ang sabi niya, ay kung hindi pwedeng hindi ko iinumin, Ama, ay ang mangyari ay ang kalooban mo, hindi ang kalooban ko. Yan ang mahirap sa atin dahil hindi naman tayo pwedeng makapamili kung dadaanan ba natin ang hirap
o hindi? Dahil ang mga bagay ina-set up ng Diyos para padaanin ka roon ng hindi ka makakaiwas sa pagdurusa kung yun ay niloloob ng Diyos. Kaya kahit si Jesus ay nahipahimutok ng oras na yun at tila may pagdaing, Ama, maaari ba na hindi ko na inumin? Ama, ilayo mo sa akin ang sarong ito ng pagdurusa. Maaaring ikaw din sa oras ng iyong pagdurusa ay humihiling sa Diyos na, Ama, ilayo mo sa akin ang paghihirap na ito. Ito hindi ko kaya. Pero wala tayong choice. Kaya merong suffering, ang gamot sa suffering, long suffering. Hindi ba? Suffering, ano ang gamot? Long suffering. Pagtitiyaga ang ibig sabihin. Daanan mo lang. Isipin mo na, lilipas din yun. Alam ng, sabi ni Pedro, sandali. Pero alam natin na kahit sandali yun ay apoy. Para kang, pwede mo bang sabihin na, sandali lamang, 1 minuto lang sa apoy. Hindi, kahit yun ay 1 minuto, ngunit yun apoy. Apoy ang katulad. Pero lilipas din yun. Meron tayong all-knowing God. Alam lahat. Maaaring hindi natin maunawaan ng Diyos habang tayo dumaraan doon. O maaaring pumapangit ang tingin natin sa Diyos. Ngunit hindi nag-aalaala ang Diyos na mabahira ng kanyang reputasyon, gagawin pa rin niya ang kanyang maibigan. Hindi ba kinabahan ang Diyos nung hinahamon siya ni Satanas? Parang humanga ang Diyos kay Job. Kaya isinubo, parang isinubo ng Diyos si Job sa unang pagkakataon, sa padalawang pagkakataon, ngunit may patatlo pang pagkakataon. Kahit ako'y parang nagpuprotesta sa Diyos na, Panginoon, sobra na yun. Hindi ka ba naaawa sa iyong lingkod? Bakit naman, Panginoon, yung pagdurusang yun, halos patay-patayin mo na? Sobra na? Tama na? Pero hindi. Tuloy. Alaala ko ang kwento ni Ruth at ni Noemi. Nung umuwi sila sa Bethlehem, ang sabi ng mga tao, hindi ba ito si Noemi? At si Noemi sumagot, huwag na ninyo akong tawaging Noemi. Tawagin na ninyo akong Mara, ang babaeng sawing palad, sapagkat pinagmalupitan ako ng makapangyarihan sa lahat. Nararamdaman ba ninyo ang hinanakit ni Ruth? Pinagmalupitan ako ng makapangyarihan sa lahat. Dati ako'y mapalad, hindi na ako karapat-dapat sa pangalang yon. Sapagkat pinagmalupitan ako ng makapangyarihan sa lahat. Ano ang pangit ng tingin ni Noemi sa Diyos? Isang malupit na Diyos. Pero alam natin na ang pagiging mapalad ni Noemi hindi nagbago. Hindi nagbago. Ang tingin lamang niya sa Diyos ang nagbago, ngunit ang pagiging mapalad niya sa kabila ng kanyang pinagdaraan ay hindi nagbabago. Dahil nang sabihin ni Noemi yung hindi patapos ang kwento ng Diyos sa buhay niya. Meron pang isang chapter at dadalhin siya ng Diyos sa katuparan ng isang pangalang matagal nang ipinangalan sa kanya. Dahil totoong siya magiging mapalad hanggang sa dulo ng kanyang buhay. At pinabawi nga na ni Yahweh si Noemi at binigyan ng anak. At namatay si Noemi, maaaring hindi niya naiintindihan na lahat. Pero sa likod ng aklat, ng inisa-isa,
ang mga pangalan na nagsasabing ito ang pagkakasunod-sunod ng angkan mula kay Pares hanggang kay David. Pares, Hezron, Ram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz, Obed, Jesse at David. Nahulaan na ninyo. Nahulaan na ninyo. Hindi naintindihan yan. Ni Noemi. Pero nang inisa-isa ang mga lahing tutungo sa kapanganakan ng Mesiyas, ang lahat pala ay merong redemptive purpose. Huwag natin husgahan ng Diyos dahil sa ating pinagdaraanan, dahil ang layunin ng Diyos sa atin kahit sa mga kabiguan at pagdurusa ay lagpas pa sa ating buhay at lagpas pa sa ating henerasyon. Hindi na baling pumangit ang tingin natin sa Diyos, itutuloy pa rin ng Diyos ang kanyang layunin sa ating buhay. Pangapat, na P, purifier. Ang mga pagdurusa ay parang ginagamit para tayo dalisayin. Ginamit itong pagsubok. Ginamit na ni James sa chapter 1 ng kanyang sulat, pagsubok. Mga kapatid, verse 2, magala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyong lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang pagsubok na iyan. Ginamit yung salitang pagsubok na sa English ay trials, sa Greek ay peirasmos, na maaaring mga hulugang to test, to examine, and to prove. Kaya, susubukin. Halimbawa, yung mga metal, halimbawa ay kuminsan ay pag pinakinis ang tanso, ang tingin mo yung ginto. Pero ilagay mo sa suka at malalaman mong hindi yun ginto. Yun ay test for approval or disapproval. Para malaman kung talagang tapat yun nasabi. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Bagamat maaaring magdanas kayo ng iba't ibang pagsubok. Kaya kanina iba't ibang pagsubok, kay James iba't ibang pagsubok din. Upang malaman kung talagang tapat. Babasahin ko, ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit sa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Hindi pinag-uusapan kung fake o genuine. Hindi na pinag-uusapan. Ang pananampalataya ay tunay, ngunit yung halaga noon, yung ginto na hindi pa sinusubok at yung dinalisay na ginto, parehas ginto. Hindi fake ang isa at totoo ang isa, sila parehas ginto. Ngunit yung isa'y mababang klase na ginto at yung isa'y mamahaling ginto, pero parehas ginto. Ang ating pananampalataya ginto, ngunit kailangan pa rin dalisayin. At ang pagsubok at ang mga pagdurusa ay nagsisilbing purifier. Ang pananampalataya ay inihalin tulad sa precious gold. Alam ninyo, ang nakataya sa mga pagdurusa ay yung pag-inam ng ating pananampalataya at ang kalagayan ng ating kaluluwa. Nahihirapan nga ang katawan, ngunit ang benefit ay sa kaluluwa. Maliit ang value nung hindi pa dinadalisay. Kaya itong, kumbaga, ang mga pagdurusa ay nagadagdag ng value. It adds value to our faith. Napaka-precious daw ng faith. Ngunit malaking trabaho ang siya ay dalisayin. Dahil sa pagdalisay, ay pagtagal sa apoy ay pag-inam. At kung magkaminsan pa ay pinapaulit-ulit na pinadadaan, paulit-ulit.
Yun ay mahirap sa katawan, ngunit mas mainam sa kaluluwa. Mahirap sa kalooban, ngunit mabuti sa ating kaluluwa. Kaya sabi ng awit, it is well with my soul. It is well with my soul. Ngayon, bakit tayo pinaradaan ng Diyos? Dahil mahal tayo ng Diyos. Dahil gusto niyang lumabas yung ating kagandahan. Habang tayo ina-purify, dumadaing tayo, nagrereklamo tayo, pinag-aalilanganan natin ang kanyang pagmamahal, pero walang duda na mahal tayo ng Diyos. Ngunit ayaw niyang manatili tayo sa mababang kalagayan, mababang halaga, mababang uri ng pananampalataya. Ang gusto niya ay dalisay ang pananampalataya. Dalisay ang pananampalataya. Merong isang talatang nagsabi na gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan. Ano ang sabi? Ang Diyos ba ang pupurihin, dadakilain at pararangalan? Sa huli talagang siya. Pero ang sinasabi ng Diyos, kayo ay pararangalan, papupurihan at dadakilain sa araw na yon. Kaya, ano ba ang nasa isip ng Diyos? Hindi lamang siya parangalan, dakilain at papurihan, kundi nais niya sa araw na yon, tayo rin ay papurihan, dakilain at parangalan. Yung mga taong nagtamo ng dalisay na pananampalataya, sila daw ay pupurihin, dadakilain at pararangalan. Unang-una yung naisip natin na wala tayong kaparte sa kapurihan, sa kadakilaan at sa karangalan. Itong talata ay nagsasabi, natatanggapin natin yun. Ngunit ang paraan, kailangan tayo padaanin sa paghirap na yun ay parang apoy. Inabuild ng Diyos, inabuild ng mga test, trials, afflictions, yung ating faith. Kung ito'y mabagal, matagal, at mahirap na pamamaraan. Ngunit, ang Diyos ang nagpapasya kung kailangan. Kung kailangan. Panghuli, panglima, ito ay isang proseso. Ang pagdurusa ay isang proseso, isang cycle. Sabi sa Romans 5 verse 3, bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata, sapagkat alam nating ito'y magbubunga ng pagtitiyaga, at ang pagtitiyaga ay magbubunga ng katatagan, at ang katatagan ay magbubunga ng pag-asa. Hindi mabibigo ang pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuho sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Tingnan ninyo ang proseso. Mayroon daw pagbabata o suffering. Hindi, ang Diyos ang nagpapasya kung gaano katagal yon. Ang gusto ng Diyos na maging resulta ay pagtitiyaga. Pag naabot na yung pagtitiyaga, magiging resulta nun ay katatagan. At hindi natin alam kung hanggang kailan matatamo yung katatagan, pero pag dumating na yun ay mauwi sa matibay na pag-asa. Nakikita po ba ninyong proseso? Kaya kung may isang pagdurusa, iaalaw na naman ng Diyos ang panibagong pagdurusa, o isa na naman pagdurusa, dahil meron siyang nasa isip. Ang Diyos kasi ay after the result. At nasa dulo, magiging matatag. Parang pinaakyat ka sa baitang ng paglago at maturidad.
At ano ang landas patungo doon? Pagdurusa. Para ka makarating doon, may pintuan na ang pangalan ay pagdurusa. Wala kang ibang papasukan kundi yun. At pagdating mo doon, ay may isa na namang pinto na ang pangalan ay pagtityaga. Tapos papasok ka na naman at may isa na naman pinto na ang pangalan ay katatagan. And then papasok ka na naman doon dahil may isa na naman pinto na naroon ay pagdurusa. Tapos na. Sabi sa Living Bible, we can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance, and endurance develops the strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. Kaya ang pinakadulo daw ay tumibay tayo sa pag-asa sa ating kaligtasan. Kaya hindi ba ang pinaiinam nito hindi lamang karakter, kundi kaluluwa. May layunin ang Diyos sa mga pagdurusa para maging mainam ang pagkatao at kaluluwa. Sa huli, ang nakinabang ay yung panloob na pagkatao. Pagdurusa na nauuwi sa pag-asa sa kaligtasang meron tayo. Alam ninyo, kung wala pagdurusa, magiging malubay ang pag-asam natin sa kaligtasan, kasi kung masaya na dito sa mundo, kung perpekto na ang buhay na natin dito, hindi na natin nanasain pang pumunta roon. Ngunit dahil sa pagdurusa, iniisip natin na saglit lang ito, at sa bahay ng ating Ama, sa wakas tayo ay makapagpapahinga. Hindi ba? Ang pagdurusa ay ginagawang katakam-takam ang langit. Kung maayos na ang buhay natin sa lupa, baka ayaw na nating mamatay. Ayaw na nating sasabihin na natin Panginoon, gawin mo ng langit ang aming lugar. Sapagkat mas masaya na rito kaysa doon. Ang gusto ng Diyos ay makarating tayo doon sa matatag na pag-asa sa ating kaligtasan. Magtatapos ako kung saan ako nagsimula. Sa unang Tesalonica 3:3, at babasahin ko naman ang talata sa ibang bersyon. Ang sabi, so that no man may be disturbed by these afflictions, for you yourselves know that we have been destined for this. Kanina ginamit ay, we have been appointed for this. Ngayon naman sa version na ito, we have been destined for this. Paano ba maiwasan? Hindi talaga. Dapat asahan, dapat paghandaan, magtumibay sa pananalig para kung ano man ang mangyari, magiging mas mainam ang kalagayan ng ating kaluluwa. Kung hindi man sa pisikal tayo naginhawahan at naligayahan, gagawin lahat ng Diyos para ang ating kaluluwa ay maging mabuti at awitin natin, it is well with my soul. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat na nilagyan ninyo ng layunin ng buhay na ito, kaya hindi na kami magtataka kung may mga paghihirap at pagdurusa. Sasampalataya na lamang kami sa iyo na sa lahat ng bagay, may mabuti kang layunin sa buhay ng bawat isa. Inaabot ko po sa panalangin ang lahat ng may mga binabata, ang lahat ng mga may pagdurusa, ang lahat ng nahihirapang pinansyal, ang lahat ng may karamdaman, ang lahat ng may mga binabata sa pamilya, ang lahat ng mga may takot at may pangamba. Samahan mo po sila, Panginoong Diyos, at pagtibayin ang kanilang pananampalataya. Sa iyo ko sila ipinagtatagubilin sa gabing ito. Saan man sila naroon, Panginoon, abutin mo sila, Ama, ng iyong kamay. Ipadama mo sa kanila ang iyong pagsama at ang iyong kapangyarihan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Muli, pagpalain kayo ng Diyos at ingatan kayo
Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo, bigyan kayo ng kapayapaan. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus, ako po si Pastor Manny, bumabati uli sa inyo ang isang magandang gabi.